dumating si Kapitan Tiago. Bakit mukhang nababahala ka, Tiago? Anong nangyari sa'yo? Malaki ang aking suliranin, Isabel. Pinasisira ni Padre Damaso ang pakipagkasunduan ko kay Ibarra. Kung hindi daw tayo susunod, ay mapaparusahan tayo ng langit. At pumayag naman kayo, Ama. Tuluyan ang napahugol-gol ang dalaga. Hindi mo ako masisisi, anak. Meron man akong 50,000 pisong utang kay Ibarra, ay hindi ko pwedeng suwahin si Padre Damaso. Bakit hindi niyo masumay si Padre Damaso? Sapagkat titikisin niya ako ng excommunication. Che, ang bata kung magsalita, Tiago. Kung magsalita kay parang pagpapalit lang ng damit ang pagbabago ng kasintahan. Samantala, panauhin ni Linares sa kanyang tahanan si Maria Clara. Tulad ni Ibarra, marami ka na rin palang narating ng mga bayan. Marahil pareho kami nahilig ni Ibarra. Siyang pagdating ni Doña Victorina. Linares! Ngayon din ay hamunin mo yung alperes na yan. Bakit, Doña Victorina? Anong nangyari? Inikonsulto ako ng kulasisinia. Sukat pa namang sabihan ng aking asawa na doktor ng kabayo. Pinsan, karapatan mo ako ipagtanggol. Huminahon ka, Doña Victorina. Sa darating, si Kapitan Tiago, isinumbong ni Doña Victorina ang buong pangyayari. Eh ano ngayon ang iyong gagawin? Ibig kong hamunin ng aking pinsan na si Linares, ang alperes. Kapag hindi ito sumunod, huwag niyang pahihintulutan ang pag-iisang dibdib nila ni Maria Clara. Napahumindig si Maria Clara. Ngayon niya napatunayan ang kutob ng kanyang dibdib, na siya ay ipinagkasundo ng kanyang ama kay Linares. Bakit umiiyak si Maria Clara? Sapagkat ngayon lang niya natatalos ang katotohanan kay Linares siya ipapakasal. Nay! Oo, baka may iwan dito sa field. Basilio, bukain mo ang mga kayamanan sa likod ng punong iyon. Pagkatapos, sinukin mo na ang bangkay ng iyong ina. Pati na rin ang sa akin.